Kabanata 5571. Ang matinding tao ay huminto, ang kanyang kamay ay tumigil sa baril. Matagal na siyang nakikipaglaban kay Lennon sa mga liblib na lugar. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang tao na kasing lakas ni Harvey. Akala niya, gaano man kagaling ang isang tao sa martial arts, hindi ito makakalaban sa mga baril. Ngayon, sa wakas ay naintindihan niya, na sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang mga baril ay walang kahulugan. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na iangat ang gatilyo bago siya maalis. Walang pakialam si Harvey sa pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Ito ay isang maliit na trick lang. Hindi ito karapat-dapat sa papuri. Maaari na ba akong umalis? Siya ang head coach, na nagdala na ng ilang mga Diyos ng digmaan. Hindi siya magpapasikat sa mga taong pumuri sa kanyang pag-akyat bilang isang Diyos ng digmaan. Para kay Lennon, ang kalmadong ekspresyon ni Harvey ay walang kaibahan sa hitsura ng isang master. Maaari itong maliit na trick para sa iyo, ngunit para sa amin, ito ay talagang pambihira, mariing sinabi niya. Hindi na magtatangkang maliitin pa ni Lennon si Harvey. Malawak ang mga liblib na lugar, ngunit ang abot ng martial arts dito ay hindi maihahambing sa isang malaking lungsod. Nagsanay si Lennon ng higit sa kalahati ng kanyang buong buhay, ngunit malayo pa siya sa pagiging hari ng mga sandata. Dahil sa nasaktan niya ang kanyang sarili sa pagsasanay, wala na siyang pagkakataon na umunlad pa. Matapos makita ang isang tuktok ng talento tulad ni Harvey, naramdaman ni Lennon na ang kanyang mga pagsisikap ay talagang walang kahulugan. Dahil nagkita na tayo ng 2 beses, tiyak na nakatira ka sa paligid, di ba? Tanong ni Lennon na may nag-aapoy na tingin. Malamang na hindi ka nakatira dito. Bumibisita ka ba sa mga liblib na lugar ng madalas? O dumadaan ka lang? Kung nandito ka para sa negosyo, ang pamilya Surrey ay makapagbibigay sa iyo ng mga mapagkukunan. Huminto si Harvey, at ayaw niyang makialam kay Lennon at Arya, ngunit agad siyang naisip ang isang pamilyang pamilyar matapos marinig ang mga salitang iyon. Ako ay lokal dito, ngunit matagal na akong nakatira sa Golden Sands, sabi ni Harvey na may magaan na pagtango. Narito ako upang mag-aral. Ako si Harvey York. Harvey, mula sa Golden Sands. Ipinakita ni Lennon ang kakaibang ekspresyon, na naalala ang isang bulong-bulungan. May isang pagkakataon na mayroong isang gifted na tao mula sa pamilya York sa mga liblib na lugar. Matapos pumunta sa Gangnam 20 taon na ang nakalipas, ang taong iyon ay hindi na bumalik. Si Harvey ba talaga ang taong iyon? Kung ganoon, nasa malaking problema ang pamilya York. Nanginginig si Lennon, at nagsimula siyang umubo ng matindi. Lolo, ayos ka lang ba? Agad na hinimas ni Arya ang likod ni Lennon upang siya ay makaramdam ng kaunting ginhawa. Tinanggo ni Lennon ang kanyang ulo. Ayos lang ako. Ang mga lumang ugali ay mahirap mawala. Hindi ito tama. Sinaktan mo ang sarili mo habang nagsasanay, ngunit hindi ito malaking problema, sabi ni Harvey. Nanginig si Lennon matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Maaari mo bang malaman? Ito ang aking pinakamalaking lihim. Walang nakakaalam sa pamilya. Talagang nagulat si Lennon. Upang maiwasang mag-alala ang kanyang pamilya at upang hindi kumalat ang balita. Sinabi lamang niya sa kanila na siya ay patuloy na umuubo dahil sa isang sakit sa baga. Tanging siya lamang ang nakakaalam na hindi iyon ang totoong dahilan. Nagulat din si Arya nang marinig iyon. Kahit ang malalaking ospital sa Walsing ay hindi nakapagpagaling sa aking lolo. Sinasabi nilang mahirap, at ngayon, sinasabi mo na hindi ito ganun kalaking problema. Mukhang umaasa si Arya. May paraan ka bang gamutin ang aking lolo? Tiyak na hindi maniniwala si Arya kay Harvey kung hindi niya ipapakita ang kanyang kakayahan. Matapos makita ang isang napakagandang pagtatanghal, natural na nagtitiwala siya sa kanya. Kung wala ang tulong ni Lennon, ang buong pamilya Surrey ay magiging ganap na magulo, lalo na sa lahat ng kaguluhan sa paligid nila. Ito ang dahilan kung bakit si Arya, na isang simpleng estudyante sa unibersidad, ay nag-aral ng 8 extremes. Gusto niyang maalis ang mga alalahanin ng kanyang lolo. Kung mayroon siyang paraan upang harapin ang mga problema nito,
hindi na siya kailangang magpakaabala. Pinagdiinan ni Arya ang kanyang mga ngipin, at tumingin kay Harvey na may determinadong ekspresyon. Upang maging tapat sa iyo, ang mga Surrey ay kabilang sa isa sa 4 na dakilang tribo, ang Luster Tribe. Mayroon kaming kapangyarihan pagdating sa mga liblib na lugar. Kung magagawa mong ayusin ang problema ng aking lolo, ang pamilya Surrey at ang Luster Tribe ay gagawin ang lahat kahit ano bilang kapalit. Namula si Arya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Napagtanto niya kung ano ang pinapasok niya. Magkakaroon siya ng malaking problema kung si Harvey ay isang pervert na nais lamang siyang lapitan. Sa kabutihang palad, mabuti na lamang at hindi iniisip ni Harvey ang mga ganitong bagay. Hindi mahirap ayusin ang problema ni Ginoong Lennon, sabi niya matapos ang ilang sandaling pananahimik. Gayunpaman, kailangan kong maghanda. Aayusin ko ito bukas sa inyong lugar. Ano sa tingin mo? Sa katunayan, kayang-kaya na ni Harvey na ayusin ang problema kaagad. Gayunpaman, nauunawaan niya kung paano kumilos ang mga tao. Kung gagawin niya ang lahat ng masyadong mabilis, baka ipagwalang bahala ni Lennon ito at magsimulang magkaroon ng masamang hangarin. Sa isang banda, hindi niya nais na makuha ang anumang pagdududa sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, nagtatakda siya ng inaasahan para sa mga Surrey. Agad na nawala ang malamig na mukha ni Arya matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Siyempre, hihintayin ka namin, sabi niya, ngumiti rin si Lennon. Tiyakin naming tatanggapin ka ng masarap na pagkain sa 3 araw. Maaari mong iwanan sa amin ang iba pang mga bagay, sabi niya. Ang mga salita ni Lennon ay may ibang kahulugan. Kung kayang ayusin ni Harvey ang kanyang problema, hindi mahirap para sa kanya na magbayad ng utang na loob. Kahit na nais ni Harvey na maging leader ng pamilya York sa mga liblib na lugar, magagawa niya ito. Ngunit si Harvey ay walang intensyon na gawin ang ganoong bagay. Tumango si Harvey at handa nang umalis. Naalala ni Lennon ang isang bagay. Agad siyang naglabas ng kanyang card. Narito ang aking numero. Maaari mo akong tawagan anumang oras, sabi niya, na may paggalang na ibinibigay kay Harvey ang card. Isa pang bagay, magaling ang aking bodyguard. Maaari mo siyang hilingin na dalhin ka saan mo man gusto. Kung magkakaroon ka ng problema, maaari mo rin siyang hilingin na ayusin ito. Siya ang magiging kinatawa ng pamilya Surrey kapag nasa labas siya. Tiyak, sagot ni Harvey. Wala siyang pakialam dito. Gusto ni Lennon na panatilihing ligtas si Harvey sa lahat ng oras ang kanyang bodyguard, ngunit maaaring mayroon din siyang ibang motibo. Hindi ito nakabother kay Harvey. Ang bodyguard ay may maitim na balat, at tinawag na Wildcat. Pagkatapos matanggap ang utos, sinimulan niyang sundan si Harvey ng may malaking paggalang. Pagod si Harvey, kaya humiling siya kay Wildcat na ihatid siya pauwi. Nagmaneho si Wildcat ng isang Toyota Prado na may marangyang interior. Sinipat ni Harvey ng ilang beses at nakita ang maraming layer ng bulletproof glass sa sasakyan. Sa pagtingin sa custom-ordered na sasakyan, malinaw kung gaano kayaman ang pamilya Surrey. Ang mga liblib na lugar ay pinamamahalaan ng Wolven Tribe at ng 4 na dakilang tribo. Hindi siya naniwala dito noon, ngunit ngayon, naniwala na siya. Pagbalik sa bahay, humiling si Harvey ng ilang mamahaling sangkap na dalhin ni Wildcat. Pagkatapos, nagpahinga siya. Sa gabi, tumawag si Harlan kay Harvey sa telepono upang mag-dinner. Ayaw ni Harvey na makautang kay Harlan ng sobra. Isinasaalang-alang ang kanyang relasyon kay Whitley at Billy, at mabilis siyang nakaisip ng dahilan upang tumanggi. Tahimik ang gabi. Kinabukasan, sa sapat na paghahanda, nais ni Harvey na hilingin kay Wildcat na dalhin siya sa pamilya Surrey sa gabi. Sa oras na siya ay nagplano ng kumain sa labas, tumawag si Harlan. Hindi ako tumatawag para sa dinner, Harvey. May kailangan akong hilingin sa iyo. Ang boses ni Harlan ay mahigpit. Napatigil si Harvey. Sabihin mo ng diretsyo. Tutulong ako basta nasa aking kapangyarihan. Tiyak na makakatulong ka. Sigaw ni Harlan, na may pag-aalala na tanging isang ama lamang ang makadarama. Si Billy ay dadalo sa freshman welcoming party ng unibersidad.
Natatakot akong maabuso siya. Bakit hindi mo siya bantayan? Nagmamakaawa ako sa iyo. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Harvey na mag-roll ng kanyang mga mata. Gagamitin ni Harlan ang kahit anong bagay upang makasama si Harvey kay Billy. Gayunpaman, magiging bastos kung tatanggihan ni Harvey. Upang mapalagay ng loob ang kanyang pagkatao sa lalong madaling panahon, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Sa katunayan, wala siyang interes sa isang pagtitipon ng mga kabataan. Pagkatapos mag-hang up, tinawagan ni Harvey ang isang numero na ibinigay sa kanya ni Harlan. "Hello, sino ito?" Narinig ang malamig na boses ni Billy. "Ako ito, si Harvey," sagot niya. Sinabi ni Uncle Harlan na samahan kita sa welcoming party. Sa kabilang dulo ng telepono, napahinto si Billy. "Nasa Sterling City ako, sa gitna ng mga liblib na lugar," sabi niya. "Anong nangyari, Billy? May darating bang bumisita sa iyo?" Sa pinakaabalang bahagi ng Sterling City, si Billy, na nakasuot ng mga mamahaling brand mula ulo hanggang paa, ay ibinaba ang kanyang telepono nang walang magawa. Sa tabi niya, isang maliit na babae na may mukhang bata ang nagsalita na may mapanlikhang ekspresyon. Siya ay si Aliza Howell, kaibigan ni Billy sa universidad. Bukod kay Aliza, naroon din ang isang matangkad na babae na may malamig na ekspresyon at kapansin-pansing dibdib, si Judith Pedler. Ang dalawa ay mga mabuting kaibigan ni Billy. Nandito sila upang dumalo sa welcome party. Ito ay itinuring na isang welcome party, ngunit sa katotohanan, ito ay isang pagtitipon ng susunod na henerasyon ng Oakland's University. Ang pagtitipon ay magtatakda sa mga pinakamahusay mula sa mga freshmen. Nagmamadaling nag-scroll si Billy sa kanyang telepono. Hindi niyo alam ito, nakakita ang tatay ko ng isang random na lalaki, at sinabi niyang nag-ayos siya ng kasal sa lalaki na iyon noong bata pa kami. Hindi naman namin gusto ng mama ko at ako, pero patuloy lang ang tatay ko na pinagsasama kami. Isang arranged marriage. Mula pa noong bata kayo. Ipinakita ni Aliza ang mapanlikhang ekspresyon. May mga tao pa bang gumagawa nito sa labas ng TV sa panahong ito? Sabihin mo sa amin ang higit pa. Paano ang hitsura ng lalaki? Mayaman ba siya? Paano siya kumpara sa boyfriend ko? Kilala ang boyfriend ni Aliza na galing sa mayamang pamilya sa mga liblib na lugar. Hindi lamang siya mayaman, kundi gwapo rin. Maraming kababaihan ang nagtatangkang makipag-date sa kanya, ngunit sa huli, si Aliza ang kanyang pinili. Hindi rin masama ang pamilya ni Aliza, kaya itinuturing itong magandang match. Bago makasagot si Billy, mabilis na nagsalita si Judith. "Sinabi ko na sa iyo, Aliza. Hindi ka dapat basta naghahanap ng mayaman at gwapo. Ang personalidad at talento ang pinakamahalagang bagay." Yumigting ang mata ni Aliza kay Judith. "Kung ganyan ka ka-impressive, humanap ka na ng lalaki para sa sarili mo." Sigaw niya. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang personalidad at talento ay walang halaga sa panahong ito. Kung walang magandang background, walang ibang pagpipilian ng lalaki kundi maging alipin." Ipinakita ni Judith ang lubos na paghamak. Maliwanag na iba ang kanyang pananaw kumpara kay Aliza. "Tama na, ano ang silbi ng pagtatalo? Isa lang itong lalaki," sabi ni Billy, na napabuntong hininga. Ang lalaking ito ay tinatawag na Harvey York. Galing siya sa Golden Sands. Narinig ko na mayroon siyang ama noong nakaraan, pero pumanaw na ang lalaking iyon. Dahil walang pamilya, wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa amin. Marahil ay itinuturing siya ng tatay ko na parang sarili niyang anak. Sinusubukan niyang makakuha ng sariling live-in son-in-law o kung anuman. "Isang son-in-law," napasigaw si Aliza sa tawa. "Maghihintay ang ating mga kaklase sa high school sa harap mo kung narinig nila ito." "Tama, huwag kang kailanman tumanggap ng lalaking handang maging live-in son-in-law." Dagdag ni Judith, "Ang mga lalaking ganyan ay walang personalidad, talento, at kahit dignidad. Magiging masama ang buhay mo kung makikasama ka sa isang katulad niya." Umikot ang mata ni Billy. "Ano ang sinasabi niyong dalawa? Kailan ko sinabi na interesado ako? Wala akong ibang nakukuha sa lalaking iyon kundi sakit ng ulo." Bumaligtad ang mga mata ni Aliza.
Ayos lang, Billy. Dahil darating siya mamaya, kailangan lang nating tapakan siya. Ipapakita natin sa kanya na wala siyang karapatan na makasama ang isang diyosa tulad mo. Mungkahi niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5575. 30 minuto ang nakalipas, dumating si Harvey sa Sterling City. Ang Sterling City ay lugar kung saan gumagastos ng pera ang mga mayayaman. Walang karapatan ng mga ordinaryong tao na pumasok dito. Kahit na makapasok sila, tiyak na sila ay magiging labis na hindi akma. Sa kabila ng pagiging malaking lugar ng Sterling City, hindi maraming tao ang nasa loob. Sa lahat ng naroon, si Billy ay talagang may malaking atensyon. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay magaganda, nakasuot ng mga mamahaling brand at may nakabuhol na magandang makeup. Kahit sino ay agad na makakapansin na ang tatlo ay mga nangungunang babae sa unang tingin. Billy, matapos makita ang tatlo, nilapitan ni Harvey si Billy upang bumati. Sanay siyang nakasuot ng simpleng damit, kaya siya ay tila labis na hindi akma kumpara sa mga labis na nakabihis na babae. Bahagyang tumingin si Billy kay Harvey bago sumagot sa isang matigas na tono. Agad na tumaas ang tensyon sa hangin. Sa likod ni Billy, si Eliza at Judith ay nakatitig kay Harvey nang may malamig at mapanghamak na mga mata. Ikaw ba si Harvey? Tanong ni Eliza na nakapangalumbaba, at humakbang pasulong. Tila siya isang prinsesa, na nakatitig kay Harvey na parang siya ay isang aso. Tama, sagot ni Harvey. Nakilala niya ang babae sa harap niya. Mayroon akong dapat agad na ipaalam sa iyo. Sa tingin mo ba ay kaya mong makuha ang isang diyosa tulad ni Billy? May karapatan ka ba? Alam mo bang ilang tao na ang nagtatangkang makuha siya? Hindi ka makakasabay sa dami na iyon. Naiintindihan mo ba? Wala kang background, talento, o kahit magandang hitsura. Ngunit narito ka, sa welcome party upang maging partner ni Billy. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ipinakita ni Eliza ang hayagang paghamak. Tama na, Eliza. Nakatitig si Billy kay Eliza, na nag-iisip na masyado na itong nagsalita. Umikot ang mga mata ni Harvey. Akala nila interesado siya sa isang batang tulad niya. Nakatakbo na sana siya, ngunit nang maalala na kailangan niyang makisama, nagpasya siyang magsalita kahit na wala siyang interes. Huwag mag-alala. Narito lang ako upang panatilihing ligtas si Billy dahil sinabi ni Uncle Harlan. Wala akong interes na makuha siya, ni wala akong interes sa kanya sa anumang paraan, sabi niya ng tuwid. Nakanguso si Billy matapos marinig ang casual na tono ni Harvey. Si Eliza ay mabait lang. Huwag mo siyang isipin, sabi niya. Mabait, kung hindi siya sapat na malakas, malamang na tumalon na ang ibang Harvey sa dagat sa ngayon. Sa kabutihang palad, hindi ito nakapagpabalisa kay Harvey. Ngumiti siya at sinimulang tumingin sa paligid ng lugar ng may paghanga. Nagsimula ng makaramdam ng sakit ng ulo si Billy matapos makita ang walang takot na anyo ni Harvey. Sa sandaling ito, isang grupo ng tao ang lumabas sa labas ng Sterling City. Isang lalaki na nakasuot ng puting shirt, na may mamantika at may makeup sa mukha, ang nangunguna sa grupo. Nilapitan niya si Billy at ang kanyang mga kasama na may ngiti. Narito ka, mga mahal. Halika na, malapit nang magsimula ang sayawan. Sabi niya. Winston, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Si Eliza Howell, na tanging malamig lamang kay Harvey York, ay agad na niyakap ang braso ng lalaki ng may pagkatamad. Billy, Judith. Mukhang mapanlikha si Winston Osborne nang batiin niya ang dalawa habang niyayakap ang baywang ni Eliza. Sa parehong pagkakataon, sinipat niya ang dalawa ng may uhaw na mga mata. Ang tatlo ay mukhang magkakapareho, ngunit si Eliza pa rin ang pinakamahina kumpara sa mga ibang diyosa. Pinili ni Winston si Eliza dahil hindi siya makasama kay Billy Higgs o Judith Pedler. Matapos ang maikling pagtitig sa dalawa, nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon nang sa wakas ay mapansin si Harvey. At ikaw ay, ang lahat sa paligid ay nakasuot ng haute couture o mga trendy na brand.
Ang kanilang mga damit ay nagkakahalaga ng isang buong taon ng sweldo ng isang ordinaryong tao. Ngunit si Harvey ang tanging nakasuot ng mga brand mula sa mga murang tindahan. Para siyang janitor nang tumayo siya sa tabi ng iba. Sobrang kapansin-pansin siya. Ito ang taong nag-arranged marriage kay Billy, Hubby. Narito siya upang alagaan si Billy para hindi siya maiiwan. Tama. Narinig ko rin na siya ay dapat maging live-in son-in-law ng pamilya Higgs. Nagsimula si Eliza na tumawa na parang manok. Gusto sanang magsalita ni Billy, ngunit sa huli, pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagmumukhang nag-aalala si Judith, na iniisip na lumampas na si Eliza sa hangganan. Nakakadiri rin kay Billy na tumayo sa tabi ni Harvey. Mas mabuti pang lumayo siya mula sa live-in son-in-law. Sa ganitong paraan, hindi siya masyadong masasaktan dahil sa pagtanggi. Walang pag-aalinlangan, iniwas ni Billy ang kanyang ulo sa gilid, na parang hindi niya nakita ang anumang nangyayari. Mas naging mayabang si Winston, at humakbang pasulong na may ngiti na parang nakatanggap siya ng utos mula sa isang diyosa. Hello, hayaan mong magpakilala ako. Ako si Winston Osborne, isang kamag-anak ng Garuda tribe, isa sa mga dakilang tribo. Sino ka nga ulit? Hindi ka naman galing sa pamilya York, di ba? Ikaw ba ang batang mayaman? O kahit kamag-anak ng pamilya? Kung wala ka sa alinman sa mga iyon, tiyak na may kamalian sa paghabol mo sa isang diyosa tulad ni Billy. Napagtanto ni Winston na hindi galing si Harvey sa pamilya York. Kaya naman hindi siya nag-atubiling pagtawanan si Harvey. Nais niyang lubos na durugan siya. Hindi man lang kumurap si Harvey kay Winston nang sumagot siya. Wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos, hindi siya nag-atubiling tingnan ng ilang impormasyon sa kanyang telepono. Hindi siya sigurado kung ang pamilya York sa liblib na lugar ay talagang may kaugnayan sa kanya. Nabigla si Winston nang makita ang walang pakialam na hitsura ni Harvey. Impresibo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong hindi paggalang matapos ang mahabang panahon sa liblib na lugar. Sigaw ni Winston matapos magbigay ng malamig na tawa. Gusto mo bang mamatay o ano? Inabot niya ang kanyang kamay upang tapikin ang mukha ni Harvey. Kabanata 5597. Bam! Bago pa man maabot ni Winston Osborne ang mukha ni Harvey York, ang kanyang kamay ay napigilan na. Matigas na nakatitig si Harvey kay Winston. Kung hindi siya nag-alintana na si Winston ay bata, malamang na sinampal na niya ito. Hindi mapigilan ni Winston ang manginig habang siya ay likas na humakbang paatras. Sa susunod na sandali, siya ay nagalit. Nagkunwari lamang siyang kalmado habang tinatakot si Harvey. May lakas ka, bata. Napansin ng mga gwardya ang gulo bago ang ilan sa kanila ay humakbang pasulong na may mga nakakunot na noo. Sa oras na iyon, masisira ang reputasyon ng Sterling City kung may makikipag-away at magkakagulo dito. Huwag kang maging pa-dalos-dalos, Winston. Bulong ni Eliza Howell. Agad na ibinaba ni Winston ang kanyang mga manggas bago muling tiningnan si Harvey. Magaling, sabi niya ng malamig. Narinig kong pupunta ka sa Oakland's University, bata. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo para mag-enjoy. Pagkatapos, inusag niya ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg bago umalis na nakayakap kay Eliza sa kanyang baywang, pinag-uusapan kung saan mag-e-enjoy sa susunod. Agad na tumingin si Judith Pedler kay Harvey. Siya ay malamig ang puso, ngunit siya ay isang mabait na babae. Ang isang taong dominante tulad ni Harvey ay hindi alam kung gaano katakot ang isang tao tulad ni Winston. Gumagawa siya ng kahit anong gusto niya, ginagawang batayan ang kanyang koneksyon sa isa sa mga dakilang tribo. Nang may nang-aasar kay Eliza noong high school, pinasakta ni Winston ang tao ng walang pag-aalinlangan. Kahit ang tindahan ng pamilya ng tao ay ganap na winasak 3 araw pagkalipas. Walang matibay na ebidensya, ngunit malinaw na gawa ni Winston iyon. Dahil sa kanyang padalos-dalos at malaking suporta, walang sino man ang naglakas loob na labanan si Winston sa paaralan. Kahit na ang iba ay napahiya sa kanya, wala silang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ang isang dayuhan tulad ni Harvey ay tiyak na mapapahamak dito. Matapos mapansin ang nag-aalala na tingin ni Judith, natuwa si Harvey.
Ngumiti siya at kumandat kay Judith, na sinasabing huwag mag-alala. Napayuko si Judith bago nagpakita ng kaunting galit. Nag-aalala ako para sa iyo, ngunit nandito ka na nagpapakilig sa akin. Mamatay ka na lang. Lahat, narinig ko na ang Gangnam Casino Palace ay nasa hilagang bahagi. Magkaroon tayo ng karaoke session doon. Magkakaroon din tayo ng midnight snack. Aayusin ko ang ibang bagay pagkatapos niyan. Ito ang ating welcome party. Magkasama tayo sa loob ng 4 na taon pa. Hindi sapat kung hindi tayo masaya, di ba? Walang nakakaalam kung nagmamalaki lamang si Winston sa harap ni Harvey o sa mga Diyosa. Huwag kayong mag-alala, ako ang magbabayad sa lahat ngayon. Nagsimula ang lahat na sumigaw matapos marinig ang mga salitang iyon. Lahat sila ay mayayaman ngunit natural na hindi gaanong marami dahil sila ay mga estudyante. Dahil nais ni Winston na siya ang magbayad sa lahat, normal lamang na sumama ang lahat. Halika, pumunta tayo sa Gangnam outskirts. Umalis si Winston kasama si Eliza. Nakapikit si Harvey sa tanawin. Naunawaan niya kung bakit nais ni Harlan na samahan niya si Billy Higgs. Ganap na mapapakinabangan siya kung siya ay madadala sa ganitong sitwasyon. Nang si Harvey York ay naiwan na walang masabi, pumasok ang grupo sa parking lot. Tulad ng inaasahan mula sa mga mayayaman, nandoon ang mga mamahaling sasakyan tulad ng BMW, Audi, Mercedes, Toyota Prado, at Jeep Wrangler. Hindi naman ganoon kahanga-hanga ang mga sasakyan sa Golden Sands. Ngunit para sa isang hindi paganap na maunlad na lugar tulad ng liblib na lugar, talagang pambihira na para sa mga kabataan ang magmaneho ng mga ganoong sasakyan. Si Winston Osborne ay nagmaneho ng metallic gray Porsche Cayenne, na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siyempre, dapat na sumakay sina Billy Higgs, Eliza Howell, at Judith Pedler sa kanyang sasakyan papunta sa Gangnam outskirts. Ipinakita ni Winston ang kanyang kamay bago pa man sila makapasok sa kanyang sasakyan. Nang makapasok ang lahat, puno na ang mga upuan. Si Harvey ang huling natira sa parking lot habang ang lahat ay nagbabantay sa kanya ng may mapanuksong mga tingin. Nagulat si Winston, na parang ngayon lang niya naisip ito. Oh, nakalimutan kong magtabi ng upuan para sa iyo. Pasensya na, paano ito? Mayroon akong $15 dito. Dapat ay kumuha ka na lang ng taxi. Gamitin ang natitira para sa isang pakete ng sigarilyo. Huwag kang mag-atubiling gumastos. Inilabas ni Winston ang pera bago ito inihagis sa harap ni Harvey. Nagsimula ang lahat na tumawa matapos makita ang tanawin. Sa katunayan, si Harvey ay isang dayuhan lamang. Mas mahalaga, siya ay dapat na may arranged marriage kay Billy. Ano kayang biro ito? Laking tuwa ng lahat nang makita si Harvey na tinutukso ng may paghamak at inggit. Walang sino man ang papayag na makapasok siya, kahit na may extra na upuan sa sasakyan. Kalmadong tumingin si Harvey kay Winston habang siya ay nakatitig na malamig. Sino bang akala nitong batang ito? Hindi ko na siya pinapansin, pero patuloy pa rin siyang humahabol sa akin. Talaga bang akala niya na hindi ko siya magagawa ng anuman? Bumukas ang bintana ng sasakyan nang umupo si Billy sa likuran. Nagmukhang nag-aalala siya nang halos hindi niya kayang tiisin ang tanawin. Sa katunayan, nakakalungkot para kay Harvey na ganito ang paghamak sa kanya. Bukod dito, hindi rin naman siya pumayag sa kanyang kalagayan. Sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, sinasadya niyang hindi igalang si Billy. Walang pag-aalinlangan, malapit na siyang magsalita para kay Harvey. Dapat ka nang sumakay, sabi ni Judith. Payat naman kami ni Billy. Dapat ay sapat na ang puwang para sa iyo. Umupo ka na lang sa gitna. Napatigil ang lahat at tumingin kay Judith na may gulat at hindi makapaniwala. Siya rin ay kabilang sa mga pinakamagandang babae sa paaralan. Kahit ang isang batang mayaman mula sa Mammoth Tribe ay nagtatangkang makuha siya ngunit nabigo. At sa kabila nito, siya ay nagiging mabait kay Harvey. Ano ang ibig sabihin nito? Interesado ba siya sa isang payat na lalaki tulad niya? Maging si Winston Osborne ay nagulat nang tumingin kay Harvey York. Nais niyang maging kept man ni Judith Pedler kung ganoon kadali ito.
Sa wakas, nagising si Eliza Howell habang siya ay nakaupo sa passenger seat. Alam kong mabait ka, Judith, sabi niya habang umiiwas ng tingin. Gagawin mo ang lahat para pakainin ang mga gutom na pusa at aso sa tabi ng kalsada. Huwag nang banggitin pa ang kakulangan ng anyo na ito. Balang araw, mapapahamak ka. Ay, si Harvey, di ba? Dito ka umupo. Lilipat ako sa likod. Binuksan ni Eliza ang pinto bago lumipat sa likod, nakakunot ang kanyang mga labi. Tumingin si Harvey kay Judith. Hindi niya inaasahan na ang isang batang babae tulad niya ay magiging ganito kabait. Wala siyang pakialam na tanggapin ito dahil mayroong handang tumulong. Si Winston ay hindi makapagsalita. Nais niyang ipahiya si Harvey ngunit hindi niya inisip na makakapasok ito sa kanyang sasakyan ng ganoon kadali. Walang pag-aalinlangan, nakagat niya ang kanyang mga ngipin habang tinatapakan ang pedal. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ang grupo sa Gangnam Casino Palace. Ang lugar ay isang bagong umuunlad na lugar na may marangyang tanawin. Maraming mga leisure spots. Ito ay isang lungsod sa gabi para sa mga upperclassmen. Pagdating sa pangunahing bulwagan, isang grupo ng mga babae na nakabihis ang nakita na bahagyang yumuyuko. Bawat isa sa kanila ay napakaganda. 7 sa kanila ang nagpa-plastic surgery upang makamit ang pamantayan. Naglalakad si Winston na may pagmamalaki habang pumasok, bago lumapit ang isang matandang babae na nakayuko. Oh, Prinsipe Winston, hindi ka ba nandito rin sa loob ng 2 araw? Miss na miss ka na ng mga ladies. Medyo hindi nasiyahan si Winston nang marinig ang mga salitang iyon. Walang kwenta. Ito ang aking unang pagdating. Narito kami para sa aming welcome party. Ikaw, bigyan kami ng super VIP room. Tumawa ang matandang babae bago nagpakita ng lalim. Hindi bagay ang super VIP room para sa mga estudyanteng ito. Paano kung ganito? Ilalagay natin ang lahat sa premium VIP room sa halip. Naisip ni Winston ang isang bagay bago tumango. Sige. Yun na lang ang kukunin namin. Ang grupo ng mga tao ay pumasok sa silid matapos iyon. Kilala ang liblib na lugar sa pag-inom ng alak. Dahil walang alak, isang buong kahon ng inumin ang inilabas sa halip. Hindi nagtagal, ilang kababaihan ang naglingkod sa mga batang mayayaman at mga dalaga. Gayunpaman, medyo nag-atubili ang mga babae dahil may mga bisitang babae. Umupo si Harvey sa isang sulok. Wala siyang interes sa lahat. Walang halaga kung ang iba ay umaawit o nag-uusap. Kung hindi dahil kay Harlan Higgs, hindi sana siya nagpunta rito sa simula. Matapos uminom ng soda, nagplano si Harvey na kumbonsihin si Billy Higgs na umalis. Kailangan na niyang bisitahin ang pamilya Surrey sa lalong madaling panahon. Ang pag-aayos ng problema ni Lennon Surrey ay malaki ang magiging benepisyo sa kanya sa liblib na lugar. Wala siyang oras na sayangin dito. Walang pag-aalinlangan, nag-text siya kay Wildcat upang sunduin siya bago lumapit kay Billy. Halika na, uwi na tayo. Sayang lang ang oras dito. Kabanata 5600. Kakaiba ang tingin ni Harvey York sa iba. Patuloy siyang binabantayan ng lahat. Nagalit silang lahat dahil sinusubukan niyang hilahin ang Diyos sa palabas ng lugar bago pa man sila makapag-inom. Tumingin si Winston Osborne kay Harvey bago malamig na tumawa. Ano pa ang silbi ng pagkukunwari ngayon, Harvey? Kinukuha mo na ang Diyosa matapos lang uminom ng tubig mo. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ano, nalulungkot ka ba sa pag-upo sa isang sulok? Dapat ba naming bigyan ka ng mga babae para samahan ka sa pag-inom? Huwag, Prinsipe Winston. Sigaw ng isang tao, isang capman mula sa malaking lungsod. Hindi siya interesado sa mga babae dito sa liblib na lugar. Hahaha, nagsimula ang lahat na tumawa, tinatrato si Harvey na parang isang taga-probinsya. Ibinaba ni Harvey ang kanyang soda bago nagsalita. Winston, di ba? Wala akong pakialam sa iyo. At narito ka, akala mo ang galing-galing mo. Oh, hindi ko ginagawa iyon. Nagpakita si Winston ng mapaglarong ekspresyon. Narito ka lang para mang-agaw sa amin at magkunwaring magaling ka. Hindi ko rin ginagawa iyon. Ano man ang mangyari, may arranged marriage ka pa rin kay Billy.
Talaga ba na bilang live-in son-in-law ng pamilya Higgs? Kami, na mga ordinaryong tao, ay masyadong natatakot na lumaban sa iyo. Wala kaming makukuha dito. Nagsimula ang lahat na tumawa, iniisip na talagang napahiya si Harvey. Sapat na, hindi na kaya pang tiisin ni Billy Higgs ang tanawin. Wala siyang kinalaman sa kahihiyan ni Harvey. Ngunit kailangan niyang magsalita nang banggitin ang kanyang pamilya. Hindi masama kung tumahimik ka ng saglit. Sigaw niya matapos tumingin kay Harvey. Anuman ang mangyari, ako ang tumawag sa kanya rito. Lumampas ka na sa hangganan dahil ganyan mo siya tinatrato, Prinsipe Winston. Hindi sinusubukan ni Billy na ipagtanggol si Harvey. Ngunit natatakot siya na saktan niya si Winston. Hindi niya maiuulat ang sitwasyon kay Harlan Higgs pagkatapos. Siyempre, dapat nating igalang ang kagustuhan ng Diyosa. Tumawa si Winston. Sa wakas, marami tayong oras para maglaro kay Sir York. Bakit ka nagmamadali? Tiningnan ni Winston si Harvey, iniisip kung dapat niyang basagin ang mga braso o binti nito. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Harvey. Kung talagang ignorante si Winston, hindi siya mag-aatubiling turuan ito ng leksyon. Sa puntong ito, walang silbi ang pag-aayos. Naramdaman niyang medyo walang magawa nang makita niyang iginiit ni Billy na manatili. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magpahinga sa labas ng silid. Nang makarating siya sa pasilyo bago ang banyo, nakakunot ang kanyang noo. Isa sa mga kaibigan ni Winston, si Lando Miller, ay lumabas sa banyo nang siya ay lasing na nanliligaw sa isang babae na mukhang hindi mapakali. Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, agad siyang sinampal sa mukha. Sa sobrang galit, sinipa niya ang babae at ibinagsak sa lupa. Hindi nag-ingay ang babae nang tumayo siya. Magsisisi ka sa ginawa mo. Ako, magsisisi, tumigil ka na sa pagkukunwari. Ang pangalan ko ay Lando Miller. Nasa premium VIP room ako. Narito ako buong gabi. Subukan mo lang. Tumingin si Lando sa paligid bago umalis, na nabigo dahil hindi siya nakakuha ng ibang babae. Hindi pinansin ni Harvey sa una, ngunit mabilis na naglakad ang babae patungo sa super VIP room na may galit na mukha pagkatapos. Mas mahal ang super VIP room kaysa sa premium. Malamang na hindi pangkaraniwan ang katayuan ng babae. Paparating na ang gulo. Mabilis na bumalik si Harvey sa VIP room bago hinawakan ang kamay ni Billy, hindi pinapansin ang gulat na tingin nito. Aalis na tayo. Pagkatapos, tiningnan niya si Judith. Ikaw rin.